Hey guys, welcome to my channel. So gagawa tayo ng reaction video regarding sa trahedyang nangyari sa Germany a few hours ago. So kaninang umaga dito, pagkatapos namin mag-sign off sa live stream namin with the tropa, Doc Lawrence, Charles, and si Paul, Pistolerong Pinoy, may nag-pop up sa akin na GMA 7. Ayan, GMA News, basahin natin, news post. A man suspected of plowing a car through crowds at a German Christmas market in an attack that killed 5 people and injured scores, faces multiple charges of injured scores. Ay, hindi pala nasabi dito, no? More than 200 ang na-injure dyan. Tapos 40 ang critical. Ano ibig sabihin ng critical? Critical, dinala yan sa ICU. Anytime pwede may mamatay pa dyan. Okay, and after kinasuhan pa attempted murder and attempted murder. Take note, he used a car, not a gun. Bakit ako nag-comment na ganyan? Kasi, you have to understand, evil exists. Nag-i-exist ang evil, no? Yung kasamaan. And yung kasamaan, nasa puso yan ng tao, no? Nasa dibdib, nasa puso ng tao ang kasamaan. Hindi yan sa mga inanimate object na bagay. Like yung remote control na to, nasa culture yata ng Pilipino na yung may mga bagay na pag hinawakan, sasabihin ka, magiging masama ka. No? Palaging yung inanimate object ang sinisisi. Example, guns. So dito, hindi niya ginamit barel, kotse ang ginamit niya, no? Hopefully ma-appreciate nyo yung mga ni-research ko and we'll just go through it. Ito, yan. Germany na napakahigpit. Yan o, nakalagay. Germany has strict gun laws that include licensing. Yan, may batas sila, no? Kailangan lisensya. Storage. Pati yung pag-store mo na, kailangan yan. Ganyan, merong batas pati pag-store. Pati pag-transport, no? Parang sa Pilipinas, may permit to transport, may permit to carry. Background check, parang sa Pilipinas din. And certain restrictions, certain people are not allowed to own firearms, including those with criminal records, syempre, those with history of blah blah blah, mental illness. Sa Pilipinas, may exemption yung mga matataas na tao, yung may mga delikado daw na trabaho, mga restrictions sa mga threat assessment, di ba? So, halos sumusunod sa Germany. Lamang lang ang Pilipinas, ito, magazine restriction. Walang magazine restriction sa Pilipinas. War weapons, the federal government, well, may version nito sa Pilipinas na hanggang 7.62 lang daw. Okay, so yan, bawal. Okay, so may gun control sa Germany and yet, ano nangyari? Nagkaroon ng mass casualty and mga injuries. No? Siguro sabihin nyo, at least hindi binaril. Talaga, what's the difference? Ang pagpatay ay pagpatay. No? At yun nga, sabi ko, 40 ang severely injured. Okay, ito sa, kung isa kayo sa mga kababayan natin na katulad nito, saan ba yung isa nating, yan, na naniniwala na ang Amerika daw ay may epidemic na dahil sa dami daw ng barel, yung napakadali lang makabili ng barel, 50,000 katao daw namamatay sa US taon-taon mula 2020, which is not true kasi yung figures na yan at bloated na kasama dyan yung mga legal operations ng mga police, pati suicide. How do you prevent suicide? By restricting the gun? Yun lang sabihin ko kung i-restrict mo yung gun, kung magsusuicide siya, anong gagawin niya? Magbibigti siya, iinom siya ng lason, iinom siya ng bleach, di ba? So, ba't nila sinasama yan? No? So, yan. Kung sabi nga, kausap ko kanina, baka nanonood yan ng CNN. No? Baka ito si Pogi, nanonood ng CNN. Which, meron din tayong clip from Decoy Voice. Halatang-halata nahuli dito, nagsisinungaling yung CNN. Actually, sa Pilipinas, nagsara na yung CNN, di ba? Yung CNN dito sa US, kita nyo kung gaano kasinungalingan nila. Itong reporter na to, nahuli na to na that specific CNN reporter got caught up in nonsense. Yan, kita nyo, nag-film siya na nakadapa siya, pero next
Next segment, naglalakad lang yung mga Reporting from tao. a war zone, ducked down on the ground from a massive barrage of rockets. Hi, John. So forgive me. Kunyari daw, ang dami daw rockets, delikado ng buhay A niya. slightly unelegant position, but we have just had a massive barrage Ito guys, ang example ng fake news. And isa na matagal ng tagapagpalaganap ang CNN. of rockets coming in here, not too far from us. So we have had to take shelter here. Only to seconds later show people casually walking around in the Wala naman, naglalakad lang yung mga tao eh. Gigawa-gawa niya lang yun. So, yan ang example ng fake news guys ha. Kung etong si Pogi, example nga kanina, nanonood palagi ng CNN, malamang yun ang pananaw. Hindi ko siya masisisi. Pero sabi nga nung operations manager namin dati nung medrep pa ako, no? Garbage in, garbage out. Okay? So, eto, nangyari. Research nyo si Colonwa. Okay? Mass killing with car in Germany kills 5, injures 200 people, and more than 50 ang severely wounded. Panoorin na natin yung clip ng news. Including a small child, and 68 injured after a car was driven at speed in Actually, 200 na yung injured dyan eh. Tapos, 40 yung crowds in the city of Magdeburg. 15 of those injured are in a serious condition. Actually, 5 people have been killed, Oh. 200 injured, and 40 critical. 40 na yung critically injured dyan. So, hindi pa yan updated. Yung Injured. Police have arrested the suspected driver, a doctor from Saudi Arabia. So, may isa akong joke kanina na pinost, no? Actually, wala, naman yung comedian naman si Steve Byrne, no? Na napag-alaman daw, it was found out na yung kotse na ginamit Porsche 911. Kaya yung naging joke kasi, di ba, yung 911 attack sa US was carried out by a Saudi national, si Bin Laden, di ba? Saudi national. So, ito, taga-Saudi na naman. However, he was not previously on the security forces' radar. The attack Wala siya sa walang ka-record, hindi yan pinagkaina, and then all of a sudden, nanagasa siya ng mga tao. place at around 7 p.m. local time tonight in Magdeburg, which is in the east of Germany, about 2 hours So kita nyo kanina, hindi pa to updated, bago pa to, dalawa pa lang yung namamatay eh. 2 dead pa lang, 68 injured, naging 5 na yung dead, tapos 200 ang injured, 40 ang critical. from Berlin. A Hindi pa car yan drove update. into shoppers at the city's Christmas market. This is the route the driver took. Lumiko pa siya. reportedly driving Talagang 400 talagang with the intent to kill as much as many people na pwede niyang meters patayin. through the crowd. The suspect was arrested nearby. So, Okay, so yan, panoorin nyo na lang yung commentary ni Colin Wan, no? Kasi hindi nakakalam, lawyer to, si Colin Wan. In a knife attack at a festival in Western Germany, local So, a few months ago, nagkaroon sila ng knife attack. Di ba? Kasi, nagkaroon lang ng knife attack. Ngayon naman, kotse at authorities car say attack. festival goers were stabbed at random and the attacker has Pinagsasaksak. not yet been caught. Emergency Germany's Pinagsasaksak. So, yun nga eh. Anong nangyari sa gun control nila? Sabihin siguro, effective yan, walang namarel. Pero, anong pinagkaiba nun? Namarel at pumatay, nanaksak at pumatay. Anong pinagkaiba nun? Does it make Germany more safe? Dahil may gun control? Pinakita ko na sa inyo kanina, no? Ito, minention to ni-research ko din to. Minention to ni Colin Nangyari sa France. Ang ginamit naman dito, truck. Truck naman ang ginamit dito, guys. Nanagasa. Dozens daw ang pinatay. Ang dami rin pinatay dyan. Nice Germany ang pangalan. Nice Germany. Ayun, Nice Germany. Ha? So, truck ang ginamit dyan. Ilan ba pinatay? A truck driver Bastille Day celebration. July 15, 2016. Baka sabihin nyo naman, at least hindi binarel. Dahil sa pinagpapatay. What's the difference? Dead is dead. Diba? Dun sa mga anti-gun people, sasabihin nila, at least hindi binarel. Okay? Paano may papaliwanag yun sa mga namatay? Ito, sa New York, ginayan din, nanagasa din to, no?
kailan to? 7 years ago, na nagasa, dami At rin na least one injured. person has been killed and 22 others injured after a speeding 22 car ang struck injured. pedestrians in New York's Times Square. The crash happened at a Doon hindi nakakalang busy kasi tong Times Square, dami naglalakad dyan, kaya marami ka talaga potential na madali dyan pag ginamit mo ang kotse. Sa Pilipinas naman guys, no? Martilyo naman ang paborito, ginagamit, patay. Ito recent lang to 3 weeks ago. Minartilyo sa ulo sa loob ng kanilang bahay. Mag-ina hinataw ng martilyo sa ulo. Ano yan? Ito yung suspect, yung tatay. Live-in partner sa pinukpok din ng martilyo. So don't tell me ibaban natin ang martilyo, no? Kasi delikado yan dahil palang pinapatay niya lalo bata tsaka babae, no? Tapos ibaban din natin ang kotse, mga truck, di ba? Kasi delikado yun, nakakamatay pala Sabihin nyo, ay ba't sa Amerika epidemic na yan, ang daming mass shootings. Paano naman yung mga nananaksak? 35 murdered in mass vehicle ramming, 8 naman namatay mass stabbing in China. No? Ang dami, may nananaksak. Second mass attack in a week. Blah, blah, blah. School knife attack. So ibaban nyo rin ang kutsilyo? Lahat ibaba nyo. So, second mass attack in 8 weeks. Last month lang yan, knife attack. China suffers second mass killing in a week. No? So, in 1 week, 2 mass killing. Ito, grabe yung ito, no? Bata yan, no? Tatabasing ka. Tanong ko kayo, saan yung gusto madali? Barel, bala, or tagaing ka ng ganyan? No? Although parehas masakit yun, pareho kang mamamatay, pero parang mas malala pagka iitaking ka or kutsilyo gagamitin, no? 8 stabbed to death, 8. Last month lang to 17 injured. Okay. Knife attack. Sa China yan. Baka sabihin nyo, buto hindi binaril. Anong pinagkaiba? Patay is patay. Tokyo. Tokyo din, no? 17. Stabber, dressed as Joker, sets fire to carriage. Okay? May nananaksak sa Tokyo. China college stabbing, hospital, blah, blah, blah. Ano pa mga ni-research ko kanina. Okay, so ibaban na natin yung mga martilyo, ibaban natin yung mga kutsilyo, ibaban natin yung mga kotse, mga truck, iba na rin natin eroplano. Kasi ang eroplano, more than 3,000 ang pinatay. Magsama-samahin nyo, no? Malaki pa rin ang pinatay using an airplane. Diba? Nakalimutan nyo na ba? 9/11. Ayan, ilan yung namatay? 3,000 lives lost. So ibaban natin ang mga eroplano. Ang gagawin natin? Magbabarko na lang tayo pag pupunta tayo sa abroad. Nakasakay na ba kayo ng barko? Mauumay ka sa kakatulog, gising tulog. 3,000 ang pinatay ng eroplano using an airplane. Although isang beses lang yan, pero 3,000 yan. Kahit i-add mo lahat yung mga hindi aabot ng 3,000 wag niyo kalimutan, ito na si Pogi nga nag-comment, kailan daw nangyari sa Pilipinas na nagkaroon ng mass shooting, sabi niya sa akin nag-comment. Paano yung Ampatuan massacre? 10 years, 58 people were killed in the Philippines, blah blah, maliban pa doon sa mga pinapatay using martilyo Maguindanao massacre. Isang convoy ng magkakamag-anak magpa-file ng certificate of candidacy, hinarang, pinatay lahat. 210 years Ampatuan. Malupit to nung ni-raid yung bahay nito, may sarili tong vault. Tapos may armory. No? And sa Pilipinas may gun control din, may gun registration, blah blah blah, pero hindi nun napigilan yung Ampatuan massacre. Bakit? Kasi yung gun control, yung mga ganyang licensing, hindi naman yung pinipigilan yung mga kriminal Yung mga law-abiding citizen lang ang pinipigilan yan. Okay?
Yan, balik na tayo sa camera natin. Okay? Law-abiding citizens lang ang pinipigilan ng gun control ng mga licensing na yan kasi yung mga criminals by definition don't follow the law. Ibig sabihin, hindi sila mag-a-apply ng LTAP. Hindi sila mag-a-apply ng PTC4. No? Kung mangu-hold up sila dyan sa kanto. Hindi. So, ang gusto lang nila kayo, bine-brainwash kayo to think na, mas safe ang ano natin kasi nakarehistro ang mga barel. Paano yung mga hindi nagparehistro? Anong gagawin nyo doon? Wala. Diba? So, ang nangyayari dyan, pag naglalagay kayo ng gun control, similar with Germany, nilagay nga ito, napakahigpit, no? Nag-i-invite kayo ng mga kriminal na, gawin yung biktima yung mga tao dito kasi wala silang laban. Okay? And then sasabihin, kasi epidemic na ang mass shooting sa Amerika. Kung tutuusin nga guys, 'di ba? Sabi ko sa inyo, yung numbers na nilalagay nila diyan padded 'yan para mag-sell ng fear at para ma-abolish ang Second Amendment. Pero kung i-breakdown 'yan isa-isa, no? Liliit yung number na 'yan plus comparable to the number of guns that guns save every day. Ayan, ito pala kita. Yan, the FBI has reported that citizens with concealed handgun permits stopped an attack in 6.2% cases between 2014 and 2019. However, NRA claims that figure is actually 15%, no? Binababa naman nila yung data pagka nakakaligtas ng buhay ang baril, no? Kita pa yung mga facts. Civilians are 85% more likely to use a firearm for defense than to be murdered by one. So, mas malaki yung chance na magamit mo for self-defense yan kaysa mamatay ka using a firearm. Okay? Yan, the stats don't lie. Okay? Only 35% of gun owners carry their firearms outside the home regularly. No? Siguro sa Pilipinas, mas maliit yan, no? Mas konti ang nagki-carry kasi ang daming requirements. Usually, ang gun owners sa Pilipinas, bahay lang. Okay? Which is ironic kasi mas delikado nga sa labas ng bahay. Doon nga tayo dapat mag-carry ng barel. Anyway, so, ang pinupunto natin dito regarding sa nangyari sa Germany, yung gun control nila, it did not prevent the crime. The murder of those 5 people, hindi na prevent yung pag-severely injured ng 40 people, and hindi rin na prevent yung pag-injured doon sa more than 200 people. Sabi, hindi talaga mape-prevent kasi nga kotse yung ginamit, di ba? Exactly. So ibig sabihin, it's not the tool, it's the person behind that tool ang gumagawa ng masama. So, wag nyo rin sisisihin yung baril. 'Di ba? Kasi wala namang sumisigaw na iban natin ang kotse. Iban natin ang eroplano, iban natin ang martilyo. Bakit? Kasi katangahan 'yun eh. 'Di ba? And yet, pag may binabaril at namatay, gusto nating iban ang mga baril. Bakit? Sabi ko, ang pinakasimple dyan guys, ganito lang, kung gusto natin ma-solve yan, iban natin ang murder. Ipagbawal natin ang murder para walang papatay. Teka, di ba matagal ng illegal ang pagpatay? Joke lang yun, no? Pero yun ang kung ang solusyon sa mga killings na ganyan, iban na lang natin ang pagpatay para wala nang papatay. Di ba? Napakasimple. Anyway, so yun nga guys, no? It's up to you. At least nga, sabi ko, nandito kami sa Amerika, meron kaming chance na lumaban, to fight back. So, yung question dyan is, when evil comes knocking, ready ka ba? Or magiging biktima ka? Ganun lang yun eh. Ano ba ang patakaran sa Europe? Diba? Lalo na sa UK, call the police, call the cops. Anong oras sila darating? And lalo yung ganyan. So, anyway, yan guys, no? Ang gusto ko ipunto rito, yung pagbaban ng mga items will not do anything to stop the murders, the injuries. No? Kahit ano pa yan, gamit ang ginamit.
Kasi nga yung evil nasa puso mismo ng tao, hindi yung mga bagay na ginagamit niya. Okay, so that's it guys. So hopefully nagustuhan ang video na to. See you next time. Bye.